Eto ba yung tinatawag nilang paid review? Pero di naman nila ako binayaran though pinakain nila ako ng masarap na food. So, is this considered as fed review? Mina, what's up? I think may favorite movie na ako ngayong 2026. Kahit na wala pa nga tayo sa kalahati ng January, pero still, sobrang enjoy panoorin ng The Legend of Hei 2 sa Warner Brothers Preview Room. Saka feeling ko ang special ko kasi pinanood ko siya via exclusive screening. Anyway, inform ko lang din kayo na this is not a traditional anime film or movie from Japan na nakasanayan natin kasi isa tong donghua or sa madaling sabi, Chinese anime. Oh, before you click off this video dahil sa sinabi ko, wait lang. Alam ko naman na may konting something kayo kasi sanay tayo na pag sinabing anime, automatic gawang Japan talaga. Kaya every time na nalalaman nyo na hindi gawang Japan, feeling nyo hindi na worth it panoorin. I'm not gonna lie, ganyan din ako noon. Pero nung nakatry ako manood ng ibang donghua like The Girl Downstairs, nag-iba ang perspective ko kaya noong nalaman ko na I got invited na panoorin tong The Legend of Hei 2, hindi ko na pinagpas yung chance kasi sa isip ko, hindi naman magkakaroon ng part 2 kung pangit yung part 1, diba? Which, eto nga yung pag-uusapan natin ngayon. Konting trivia, na itong The Legend of Hei is prequel ng animated series na The Legend of Lu Chao Hei. Pero, pwede nyo na yun i-disregard kasi hindi naman siya seryosong palabas. Unlike dito sa movie na sobrang action-packed na kahit hindi siya kasing flashy or eye-gasm ng animation during fight scenes gaya sa mga recent anime movie na Chainsaw Man at Demon Slayer, may ibubuga din naman to ng bongga. In this video, ibibigay ko yung 3 bagay na nagustuhan ko dito sa The Legend of Hei and don't worry. As always, walang spoiler dito sa video para in case mabentahan ko kayo. Feel free to watch the movie and then kung talagang nag-enjoy kayo, panoorin nyo sa sinihan yung part 2 na showing this January 21, 2026. Number 1 na nagustuhan ko is ang breath of fresh air nitong The Legend of Hei. Oo, hindi naman bago yung concept o kwento na to, like I'm sure there are countless anime na halos ganito rin yung team pero the way they handle it is iba. Yung mga character trope or cliche sa mga napapanood nating anime is wala dito. Alam nyo yung feeling na unang beses nyo makapanood ng anime? Parang ganun yung feeling na hindi ko ma-explain. Sobrang well executed ng The Legend of Hei yung adventure feels na ang interesting ng world building nila at may mga bagay na hindi agad madali maintindihan pero iisipin mo na lang na ganoon naman talaga kapag nasa iba o bagong mundo ka, diba? Wala kang alam sa lahat, gaya ni Hei. Which leads sa number 2 na na-enjoy ko sa movie at yon yung character ni Hei na pwede nyong i-self-insert dito sa movie. Kasi ako lang pwede mag-self-insert kay Wuxia na. Anyway, gaya ni Hei, ini-explore nyo pa lang ang mundo nila. Parang kayo, kung first taste nyo tong The Legend of Hei pagdating sa Chinese anime. Kaya kung may mga agam-agam pa kayo na baka pangit to porket Chinese anime, isipin nyo na lang na baka di na lumabas ng Shenzhen Sorting Center yung order nyo sa Shopee. Sige, kayo din. And number 3 na na-enjoy ko dito sa movie is the movie itself. No bias to or anything Maganda talaga yung movie and trust me, mas enjoy yung part 2. There's a reason kung bakit mataas ang mga ratings ng film na to. In fact, as of 2025, ito ang highest rated animated movie ng Douban or equivalent ng IMDb sa West or Goldwyn's Review sa Pinas. So, that's it. Mina, nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. Baka ito na yung gateway nyo sa donghua. Tingin nyo, comment down below. With that, well, yun lang.